Ito nga ho mga ka-reaction update dito sa ating intro pag-uusapan ho natin yan nangyaring kabalbalan o yung nakakakilabot na putukan, barilan dyan sa isang eskwela sa Tacloban. Dito mga kapatid malaking katanungan ho ito kay Kiko Pangilinan, kay Kiko Matchin. Kasi nga ho, di ba may gustong ihain ito si Senator Robin Padilla, pinagtatawanan pa ho siya dyan na last year pa ho niya ito inihahain ni Senator Robin na lahat ng edad 10 taon pataas, basta matindi yung ginawang, alam niyo na, kaso, katulad ho na itong mga dalawang bata na to, mga ka-update na pumaslang ng 4 na tao, ngayon marami pa rin daw hong critical na estudyante. Aabot pa rin daw ho ng 10 o mahigit pa yung mga kanilang natamaan sa kanilang ginawang karahasan dyan sa eskwela. Sinabi ho kasi ni Senator Robin, mga ka-update, na yun nga, katulad ho nito yung mga sobra-sobra ho yung ginawang kriminalidad kasi sa panahon ho ngayon kabataan ho yung mga sobrang tapang, pati ho mga teacher nilalabanan, tinatakot. Di ba noong nakaraang araw nga lang mga kapatid o week, isang college students binuhusan o pinainom niya ng asido yung kanyang guro. Sino hindi matatakot sa mga ginagawa ng kabataan ngayon? O ito ngayon, parang nangyayari mga kabdita, para tayo nasa Amerika. Naging legal ho yung, alam niyo na, firearms sa eskwela. Dapat ito mga school guard, mga kabdita, dino-double check pa rin ho yung mga gamit ng mga estudyante. Katulad ho nito, isang buwan daw ho kasing di umanong pinagplanuhan yung gagawin ho nilang shooting sa eskwela. Itong malaking katanungan kay Kiko Matching, masaya ka ba na hindi mo ikukulong yung mga minor de edad? Pinagtatawanan pa ho nila ito si Senator Robin Padilla na bakit kukulong mo yung minor. Dito mga kapatid, sisilipin ho natin yung mga pinag-usapan na itong dalawang ito. Sisilipin at pag-uusapan ho natin kasi nandito ho yung conversation ng dalawa na tuwan-tuwa pa ho sila na hindi daw ho sila maaaresto at makakalabas din daw ho agad sila kasi nga mga kapatid, mga minor de edad daw sila ito mga kapatid. Unahin na ho natin sa first slide. Ayan o mga kap dito. Basahin nun natin yung mga nakakaintindi ho na itong kanilang lengguwahe, yung ating mga kababayan dyan sa Tacloban. Comment nyo na lang ho sa ating comment section para mas matalakay, mapag-usapan din ho natin. Yo bro, pag andam la, adi ako paka katurog kanda anti. Kwarto bangin. Ayan mga kapatid, hindi ho natin kasi masyado maintindihan. No? Skip na ho natin, doon tayo sa ilalim. I just realized if we get caught and placed in juvenile, we could participate and act change. Ibig sabihin mga kabit, na-realize daw ng isang gunman na pag nahuli daw sila at na, alam nyo na, parang DSWD o kung ano-ano man na saan man sila dalhin, kasi nga hindi sila mapupunta sa kulungan, we could participate at sinasabi nila dito na pwede silang mag-act na nagbabago na para ipamuka na, alam nyo na, yun nga, naging mabait na silang bata. Yan yung pinagmumukha nila o tinatalakay nila dyan. Ito yung second slide mga kabdit. Ayan, takay makasuhan kita, murder, ayan. Illegal post of firearms, alam pa ho ng isa yan ha. No bro, we stole it. Minors can be charged. Yes bro, that's illegal. Post cause we don't have LTO land license. Yes, we can be charged but it says it'll be handled different. Since we're minors, ayan ho mga ka-update, ibig sabihin na matapang talaga itong kausap na itong isa pang gunman na hindi nga daw sila makakasuhan ng, alam niyo na, illegal possession of firearms. Kasi nga ho mga ka-update, bakit to? Isa ho silang minor de edad. Isa ho silang minor de edad, kaya itong malaking sampal ho yan kay Kiko Matchin na tawan-tawanan nila ito si Senator Robin Padilla. Tsaka ho yung mga nanliliit dito kay Senator Robin Padilla na bakit kukulong yung mga minor de edad? O yan, tulad ho niyan, may 4 na batang nasawi sa ginawa ng 2 hinayhupak na yan. Isipin po ninyo, may sariling isip na ho yan, 14 at 15 years old. O tignan nyo, pinag-uusapan nila talagang niloloko-loko lang nila. Hindi nila sineryoso yung yung paggurgur nila sa kanilang mga ka-eskwela. Sinasabi nila nabuli sila pero hindi naman po pala nabuli. Kaya mga kapdita, ito talagang si Kiko Matching, lahat ng kapalpakan nagagawa niya. Ayan yung sunod mga kapdita.
They could release us at 18 to 21 years old if we really change inside. Ayan. Since 14 pa lang ako, ikaw 15. Ayan. Di ba? Ayan, o, basta daw mag-participate ho sila sa juvenile. Ayan mga kapatid, yung katigasan ho talaga ng ulo at pag hindi sunod sa kanilang mga magulang, isa rin ho yan sa mga naging dahilan. Hindi ho sila nasusubaybayan ng maayos. Ayan. Ayan mga kapatid, may cellphone tapos school, teaching other programs. Ayan. Eto yung mga kapatid, kayo na hong mag-translate sa ilalim. Yes bro, pero makakapatay man kita. May case murder, tas may pusil kita, illegal post of firearms. Ayan mga update. Comment nyo na sa comment section yung mga nakakaintindi. Ayan, bro, gun isir. Madayong kita. Ayun, pusil ko bro, ginbawi na kagabi pa. Revolver, ayun mga update gusto. Pero kung madayon, kasi ibig sabihin nito mga kapatid, parang sinasabi ho na itong kausap niya na isang baril lang daw ho yung kanilang gagamitin. Pero nag-comment o nag-reply itong kanyang kausap, ayan, si Steve Nash. Ayaw bro, dapat dalawa. Ayan, yeah. Ayan, talagang nanggigigil pa ho sila. Tapos ayan mga kapdita, bro, what's better, right now or tomorrow? Ibig sabihin, ngayon ba o bukas nila gagawin? Yun yung usapan nila. Yung nag-komento o nag-reply itong si, hindi ho natin alam pangalan na itong isang minor de edad, mga kapdit. Ngayon na raw ho, ayun mga kapdit, dun na nagsimula. Lahat ho ng kagimbal-gimbal dyan. Lahat na kagimbal-gimbal dyan sa Tacloban. Kaya itong pag-usapan ho natin kasama si Miss Maharlika mga kapdate, talaga naman ho malaking patama. Sampal ho ito kay Kiko Matchin. Malaking sampal ho yan sa kanya na bakit ayaw niyang ikulong yung mga minor de edad. Tinatawanan pa ho nila si Senator Robin Padilla. Kaya ko dito kung bago lang ho kayo sa ating channel, like and share and subscribe lamang ho. Malaking tulong na yan, pasadahan na ho natin itong kay Miss Maharlika. Kaya dito, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Ngayon na nangyayari sa Pilipinas. So, malungkot dahil nagkaroon ng barila, ng shooting incident sa Tacloban. Okay? Ay, hindi na natin ipapakita. Hi, Janet. I love you too, my darling. So, hindi na natin ipapakita yung shooting incident kasi nakakaawa talaga yung mga kabataan. At, yun na nga, sabi natin kaninang umaga na nag-vlog tayo, parang nagagaya na ba tayo dito sa Amerika o sa iba't ibang mga western countries na nagpapaka-westernize ba tayo at sinasakyan natin itong, yung mga kabataan. So sabi ko kanina, it all boils down, ito yung pagsasalarawan na meron kang failed, okay? Nagsasalarawan ng failed government. Ibig sabihin, malungkot. Pero gusto kong himay-himayin natin ito dahil pag-uusapan natin bilang isang magulang, di ba? Number one thing, yung mga nakabaril ay 15, 14. Kaya nakita natin yung mga muka. I think nandito yung muka. Yung muka ng mga bumaril. Okay, nakita nyo na siguro yon. Okay? Anong opinion nyo doon? What do you think? Okay, what do you think mga kababayan? So ito, yung mga bata, bago sila nagbaril-baril, mayroon pa silang picture na pinakitang ganyan. Ako kasi, ang opinion ko dito, bago tayo, government, yes, failed government. Number one kasi talaga dito, may kasalanan magulang. Magulang yan. Dali lang sulat ko to, nasa utak ko, baka makalimutan ko. Mga magulang at yung may-ari ng baril. Right? Magulang, may-ari ng baril, at syempre yung mga bata na sabihin mo pang 14, 15. Kasi nung 14, 15 ako, punong-puno ako ng pangarap. Hindi ako nag-isip na gumorgor ng tao o manakit ng tao or whatsoever, kahit na binubuli din ako, kasi yun yung dahilan nila mga kababayan. So, ang question natin dito, kasi gusto kong pag-usapan to dahil naalala ko, mayroon akong pinsan. Mga pinsan actually, na aksidente dahil sa baril. Okay, listen natin yung salamin natin. Dahil sa baril na yan, dahil nung mga bata pa sila, siguro mga ganyang edad, 12, mas bata, 12, 13, mga ganyan. Ang kwento kasi nito, yung uncle ko ay may baril, tapos nasa taas ng aparador. So, itong dalawang makukulit na bata, inakyat nila, okay, yung baril,
Tapos pinaglaruan nila. Alam mo naman kasi pag bata ka, hindi mo naiisip yung, kaya nga may tinatawag na dapat may guidance ng magulang ang mga batang menor de edad. Even nga sa panahon nga, 18, 19, mga baby pa rin. Pag anak natin, mga baby pa, mga batang isip pa, ika nga. So going back dito sa pinsan ko, inakyat nila sa aparador yung baril. I don't know anong klase baril. Sa Maynila na kami nun, sila nasa probinsya, nabalitaan na lang namin, nagbangbangan silang dalawa. So warak talaga yung tiyan ng pinsan ko. Shout out, buti buhay pa sila pareho. 'Di ba? Tapos yung bata na nakabaril, malaki na siyempre, mas kaedad ko. Talagang na-shock siya. Hindi niya intensyon na gurgurin o barilin yung kapatid niya. Kaya lang, bata sila, hindi nila alam ang ginagawa nila. Akala maglalaro lang sila, bang, bang, bang. Ganun na. So kaya sinasabi ko na ang may problema talaga, ang mayroon talagang risgo dito ay ang mga magulang. Pero lahat ito kasal, hindi lang magulang. Magulang, government, environment, school, lahat yan. Okay, lahat. Bakit? My point, bago tayo pumunta kay Kiko Matching, alam ko gusto niyong durugin si Kiko Matching. Pero hindi lang siya ang may kasalanan dito. Okay, kung totoo siya naman kinalaman ni Kiko Matching. Nag-propose lang naman siya o nag-author lang naman siya ng batas na ibaba o itaas ang criminal liability ng mga nakagawa ng krimen katulad sa nangyayari ngayon, di ba? So magulang, paano sila nagkaroon ng access ng baril? Okay? Kasi kung nakasarado yon, okay, kasi nung time na yun, nung nabaril yung nabang-bang-bang ng pinsan ko, yung kapatid niya, ang naging reaction ng mga kamag-anak, ano ba yan? Yung tatay nila, hindi man lang ginilagyan ng lock. So, ang unang sinisisi ng mga kamag-anak, naturally sinisisi sa kwento, sa kuro-kuro, na magulang o tatay, nanay, kung sino ang may-ari ng baril. Kaya nga pag kumuha ka ng baril, sa Amerika o wherever, tinitrain ka, di ba? Mayroon yan training, may seminar yan, may ito ang gagawin mo, na dapat ang baril mo ay hindi na accessible ng mga minor de edad, or dapat nakalak, yung mga ganun ba? You know that, right? So, alam ko, gigil na kayo kay Matching. Gigil na kay Matching, di ba? Ngayon, sa tingin nyo, sino? Okay, number 2, actually lahat to number 1. Magulang, tapos yung mga bata. Hindi yan enough na nabully ka, mambabaril ka. Kasi ako nabully din ako eh. Kung ako loko-loko, di ba, nung bata ako, yung kinukwento ko sa inyo, remember, kinukwento ko sa inyo, I think few days ago, na ako, grabe akong bulihin ng mga jutang ginemis dyan sa Maynila noon. Ang sabi sa akin, Bisaya, mga, ampas pa sa mukha mo, yung bata din sila, Bisaya, gaganunin ka. Ang pwede ko lang gawin noon, time na yun, manunto, kasi wala akong baril eh. Kung meron akong baril noon, baka nabaril ko din. Because I was young. Bata ka, hindi ka nag-iisip. Kaya nga stages ang buhay, sanggol, bata. Adolescence, adult. Okay? Ngayon, ang question dito, although, ilan ang namatay? Ilan na ngayon? 4? 5? Sobrang sayang ang buhay. Okay? Dahil dapat, ang mga magulang ay binabantayan nila ang kanilang mga anak. Right? Itong usapin na to, hindi about Dilawan ka, Duterte ka, ganyan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na huwag niyong antayin na kayo na ang susunod na biktima dahil sa failed government. Kasi kung ako ang presidente ninyo, hindi ako hayaan ang mga bata na isubos ang kanilang panahon para magbiga-biga sa TikTok, ibuhos sa mga game ng mga deadly games. Yan ngayon eh, di ba? Ngayon yung mga, mga nangyayari dyan sa Pilipinas. Which is sad. Alright? Sabi ni Jana, di ba may guard sa school? Paano nila naipasok ang baril? Number 1, isang punto de vista yan. But, ang tanong, ano ang nangyari sa mga batang ito? Bakit sila nag-result sa pangbabaril? Kung totoo mang binuli sila, hindi pa rin justifiable yun na binuli ka dahil ako binuli din. Pero marami tayong lessons na matututunan dito mga kababayan. Right? Ano yung mga lessons na yan? Okay, tingnan natin. Okay. Ano yung inano ko lang to, nire-retrieve ko yung bill ni ni Kiko Matching. Okay, kasi nga siya ang sinisisi.
Kawawa naman si Kiko Matching, di ba? Dahil siya yung nag-author ng bill, Republic Act number 9344. Okay, Pangilinan Law daw yun. Di siya pinagmamalaki niya. Ano yung batas na yan? Okay? Yun ay 2006 na ipinasa ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 na kung saan ang kaniyang layunin ay magkaroon ng hiwalay na sistema para sa mga minor de edad na nasasangkot sa krimen. 'Di ba? At magkaroon ng, let's say, 15 years old below, and hindi siya itatrato as adult. Kumbaga, ang ifo-focus siya sa rehabilitation. Okay? Ay hindi siya paparusahan bilang isang regular na bilanggo na nakagurgur, kundi ay dadaan siya sa mga rehabilitations. Okay? Ano yung mga rehab centers? Ano yung mga rehab, what do you call this? Ano yung sinasabi dito? Ano yung mga rehabilitation na yan? Tuloy-tuloy pa rin, bigyan siya ng psychological, educational, lahat ng pwede para magbagong buhay siya na hindi niya nagawin muli yung ginawa niya. Kasi during that time, I'm talking in general, pag 14, 15 ka, ay wala ka pa sa katamang kaisipan. Okay? So yun yung sinasabi ng batas. Kaya sinisisi ngayon si Kiko Matching na because of him, ito ang criminal liability, so ligtas ngayon itong si Bata. 'Di ba? Hindi makukulong. Actually, hindi siya sa hindi makukulong. Yung 15 siguradong kulong 'yun kasi 15 more than 15 na siya eh. So, kahit naman hindi tayo abogado, pag sinabi sa batas na 15 years old, meaning 15 years old below, pag 15 years old and 1 day old ka, 15 years old and 1 day old or 2 days old or 3 days old, you know? Doon ngayon, mga kababayan, magkakaroon ngayon ng pagtatalo sa batas kung ipapatupad ba. Well, sa korte na yan. Pero alam mo, itong pag-uusapan natin, ano to integrated. Kasi papasok naman tayo sa banga. Look at that. Sabi sa batas na in-author ni Kiko Matching na itinaas ang criminal liability sa edad na 15 pababa. Diba? 15 pababa. Now, yung isang 15, for sure mapaparusahan. Yung isa, yung 14, ay ire-rehab. O, tulungan siya para makabalik sa sistema, sa normal na buhay later on. Kapag matanda na siya, di ba? Pero kasi sa Amerika dito, porket 14, 15, although hindi ko na-check kung ilan ang criminal liability, no? Check nyo na lang, Google nyo dyan. Pero may mga nang bang talaga nakulong sila ng pangmahabang panahon, like iba like couple of 10 years, 20 years, 30 years, whatever. Ngayon, ang question natin dito, kasalanan ba to ni Kiko Matching? Ang nakikita ko kasi dito, feeling ko, hindi lang si Kiko Matching ang may kasalanan nito eh. Yung nagpasa ng batas. Kasi hindi naman yan, ito, may batas ako, okay, batas ko na. Siyempre may deliberasyon, pipirmahan ba ng si Presidente, i-veto pa or what, okay? I'm not here actually, okay, para idiin si Kiko Matching kahit na gusto natin siyang ilubog sa libingan ng mga matching. Di ba? Okay, tama si Robin pa dyan ng mga bata parusahan. Ako, dapat lang parusahan. Dapat lang talaga parusahan, pero alam nyo, bilang isang nanay, okay? Hindi kasama bilang isang magulang dahil kayo naging magulang eh. Yung galit kasi natin dahil nakapatay yung mga bata yan, nakagurgur sila. Pero affected din yung mga magulang na hindi ginaidan ang kanilang mga anak kahit nakagurgur yun. Kaya nga ito'y problema ng lipunan. Hindi lang ni Kiko Matching, problema natin ng mga magulang, problema ng eskwelahan, problema ng magulang. Kasi kanina nawala yung thoughts ko. Ang sinasabi ko na nakalagay sa batas, dyan sa in-author ni Matching, excuse me, na 15 below. Tignan mo ang nangyari sa Senado. Na nakalagay sa batas na hindi ka pwede mag-quorum kapag 12 ka lang. O 12 lang ang miyembro na nandoon sa Senado. Kailangan natin i-corroborate ang ating pinag-uusapan dito para sa kaalaman ng lahat.
Pero tignan mo ang mga nambabali ng batas, ang mga bendalo maleta gang. Iginiit nila na ang DOSI is valid kaya meron silang acting president. Moving forward, yung sa impeachment ni Inday Sara. Idinidiin nila kahit sinasabi ng 1987 Constitution, sinasabi ng batas, kahit sinasabi ng batas, itong pinag-usapan natin in-author ni Kiko Maching. Sabi ng batas, hindi pwede ma-impeach ang isang impeachable officers, okay? Ang isang impeachable officer, katulad ni Sara, kung walang 16 na mag-convict sa kanya. Pero ipinipilit pa rin ng mga bangag kasi gusto nilang baliin ang batas. So meaning, okay, itong kinokonek ko na kahit nakalagay sa batas, mga kababayan, itong 15, paano ba natin i-correlate ito? Itong 15 years old and below, o 15 na managot, mga kababayan, it's not really about kung ano yung nakasulat sa batas, mga palangga, kundi yung nagpapatupad ng batas at yung what? Yung mga magulang na dapat ginagabayan ang kanilang mga anak. So ako, ang stand ko dito, okay? Yung ginawa siguro ni Kiko Maching ito, yung pag-otor-otor niya ng batas, feeling ko lang, maaring mali ako. Okay? Yung tansya ko lang sa mata niya. Ang feeling ko, ito ay para pumabor sa mga rebelding makakaliwa na mga ginagamit nilang mga bata na aligned sa mga NPA rebelde na kapag, let's say, for example, feeling ko lang na utusan nila ang mga batang nirecruit nila na gumawa, magnakaw, maghawak ng baril or what, makapatay, maka-exempt sa batas at gagawa nila ng paraan. Para sa akin, noong time na inisip ni Kiko Maching nito, ang kanyang prioridad dito, yung mga rebuilding NPA na i-recruit nila kung paano matatakasan ng mga batang nire-recruit ng mga NPA-aligned. Yung mga pinabibitbit nila ng baril, ginagamit nila mag-akyat bahay gang, o para kunyari, let's say for example, mag-extort ng, what do you call that? You know, akyat bahay gang. I don't know, maybe mali ako. Di ba? Maybe tama ako. Right? Nung sinulat itong batas na ito. Yun ang sa akin. Pero hindi lang ito kasalanan ni Kiko Maching. Alright? Hindi lang ito kasalanan, mga kababayan. Okay? Ang sabi dito pala, in 2004, 2004, okay. Okay, may hinain na Senate bill which is 1402 noong 2004 at sa mga version ng deliberation or deliberation, okay? Meron dapat gusto pa nilang mas mataas yung dapat taasan pa sa 18 years old bago parusahan yung isang batang nagkaroon ng krimen o gumawa ng krimen. Dahil sa may mga ganun palang pag-uusap dito sa Juvenile Justice and Welfare Act dito. Chuchu. So ngayon, ano ang pwede nating gawin nito? Okay? Okay na audio natin, right? Jazz Ventura? Dapat ipadrag test din yung batang yan. Okay. Nangyari na ang krimen. Nangyari na yung krimen, kaya nga, dapat tayo mga magulang, matututo tayo dito. Alright, kasalanan ba ito ni Bangag? Pwede. Pwedeng kasalanan ni Bangag. Alam mo kung bakit? Dahil maaaring nakikita ng mga bata, na, wala namang kwenta ang presidente. Busy sila sa pagnanakaw. May magbabang-bang na lang tayo. Kasi before nila ginawa ito, nag-post pa yung mga bata. Parang may mga conversation pa na sa Monday na. Nabasa niyo ba yon? Parang sa Monday na gagawin natin ang inaantay nating gurguran. So ang question, may intention ba na gumurgur itong mga kabataang ito? Yes. Kasi pinlano nila. Yung example na sinabi ko, yung sa pinsan ko, na accidentally nabarilin yung kapatid niya, wala siyang intensyon na barilin ang kapatid niya. Pero ito, dalawang bata, may intention silang gumurgur ng tao. So dapat sila managot. And they are very dangerous na mga bata at that age. Kasi tayo, nung mga bata tayo, batang 90s ba tayo? Batang 80s. Okay, batang 80s. Nung mga bata tayo suntukan lang. Sabunutan lang, di ba? Parang ganon. Kasi normal lang sa mga bata minsan eh. Ang sarap kasi may pagsabunutan.
'Di ba? Pero ngayon hindi eh, nagsasaksakan, nag-aano. Wala tayong gano'n. Kasi nung bata ako, sabi ko nga, nabully din ako. Pero ang sinasabi ko lang, eh, nagsasabunutan lang kami, nagbabalyahan lang, and that's it. Pero iba na ngayon. Dahil meron ng pulburon na available sa mga iskinita. Dahil imbis na Solbine Bangagyan, siya ang promotor ng pulburon. Kasalanan ng gobyernong ito kasi dapat ang mga eskwelahan, okay, bigyan ng sapat na pondo. Okay? Paano bigyan ng sapat na pondo? I-secure. Okay? I-secure ang mga eskwelahan. Dapat nga, gastusan pa yan ng mga metal detector sa panahon ngayon na pag dumaan yung mga bata, what? Madidetect na ng metal detector. Ting, 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 ting. Na ibig sabihin, may bitbit na patalim o pulburon. Ay, ano, kasama yung pulburon. Or, what do you call that? Baril. Diba? So, nagdurog ba itong mga batang ito? Sabi ni M. Austria, well, hindi ko alam. Okay? Hindi natin alam kasi hindi pa tapos yung investigation. Pero kung ako masusunod, dapat makulong ng matagal ang mga batang ito. Pero, well, through investigation, tignan natin kung ano talaga ang nag-trigger sa kanila. Pero at that age, 14, 15, well, high school na ako. 15 is fourth year high school na ako. Punong-puno tayo ng pangarap. Fourth year na ako noon. Ano ba mga grade nila? Senior. 14 na ako, punong-puno ako ng mga pangarap. Gusto kong maging ganito, di ba? Gusto kong maging broadcaster, gusto ko mga ibang bansa. You know, ganun yung pangarap natin eh. Okay? Wala man lang iniisip ko na pag may kaaway ako, may mga kaaway na kailangan, makaganti ako, patayin ko siya, gurgurin ko siya. Wala tayong thinking na gano'n, even now. Diba? Ang pwede lang natin i-wish sa mga bangag, diba, gugurgurin ko sila sa pamamagitan ng batas. Hindi ka manggugurgur na wala namang kalaban-laban yung ginugurgur mo, right? Dapat itaan mo sa tama. So now, mga kababayan, here we go. Ang problema ngayon dito, si Kiko Matching, nababasa ko kasi sa nakababasa ko sa comment section, dahil kay Kiko Matching. Lahat, kaya si Kiko Matching ngayon, umaalma. Huwag yun na kasi masyadong sisihin si Kiko Matching. Diba? Meron siyang pagkakamali dito, okay? Pagdating dyan sa batas na yan, kaya ang sabi natin, walang perfect na batas. Although sinisindi siya ni PRRD dyan, no? Kaya lumalakas yung loob nitong mga kabataan. Totoo yun. Kaya yung nakita nyo, recently yung pinunost natin din. Yung mga batang hamog ba yan? Mga bata sa Tondo, isa pa yun eh. Well, dapat yung talagang sisihin itong si Kiko Matching. Kasi yung mga makakaliwang grupo, ginagamit nila yan na, okay lang, gumawa kayo ng kasalanan. Kasi yung batas naman, okay, yung batas naman, kaya nating i-twist, ganyan-ganyan. Yung mga bata na umaakyat sa jeep, nang babato, nang hold up, nang tututok ng ice pick, nang tututok ng mga barbecue stick. Di ba nakakatakot yung mga yan? Kuyog yan? Again, sino ang failure dyan? Barangay. Barangay ang failure dyan, mga kababayan. Right? Nung si BP sabi ni Ma'am Marivic, walang ganyan sa DepEd. Okay? Sino natin lang talaga si BP siguro kasi medyo, baka nung time ni BP, talagang nakafocus sa mga bata. Pero ngayon kasi wala nang focus yung mga bata eh. Wala. Kawawa kayo, kaya sabi ko, number one, ang barangay dapat may pondo yung mga yan. Okay? Dapat sila ay nagtatanod dyan na yung mga bata, tignan, pagpagala-gala, tuwing gabi, madaling araw, ganyan. Kasi ako yung bata na hindi, kasi kami noon, hindi kami lumalabas ng, like ako, babae ako. Pagdating ng panahon kasi natin, pagdating ng alas 7, nasa loob na tayo ng bahay, di ba? Pag lumabas ka nung unang panahon ng alas 8 o 9, it's either pokpok ka or what? Right? It's either alpot ka, bakit ka nandiyan ng alas 9? Alas 8 sa kanto, it's either naghahanap ka ng mahahada o maghahanap ka ng bubukaka ka or what? Diba? Noong panahon natin. Pero ngayon, tignan nyo, it's all about the government. Ang taas-taas ng age, ng AIDA, not age, ng AIDA, yun na lang, ng AIDA rate. Na even yung mga namumuno sa inyo ay inaatake na ni AIDA. Now, itong mga batang ito, i-rehab ba sila? Ano ba mangyayari sa kanila? Of course, sira din yung buhay nila. Kaya dapat managot ang may
ang may-ari ng mga baril, bakit sila nagkaroon ng access dyan? Yan ang nakikita natin. Hi, Ruby! Kumusta si Attorney Vic? Naging successful yung inyong event dyan with Attorney Vic. Thank you. Kayo nila Sandra, si Sandra of course, na nag-facilitate at saka si Charlene. So, ganun pa man, okay, mag-comment kayo, ano ang, yes, sabi ni Ron, ma'am, di rin kaya ng barangay kasi lumalaban ang mga bata. Ayun na nga. Ito yung bagong henerasyon na sumasagot-sagot na sila sa mga teachers. Kaya yung mga teachers natatakot na napalo ako. Ito kasi, napalo ako ng teacher ko ng stick. Pero demonyo yun. Naalala ko pa yung apelyido niya, si Demontanyo. Shout out. Demonyo! Ba't niya ako naalala? Oh my God! Nasa grade 3 ako noon. Pinalo kami sa puwet ng pinsan ko kasi pinsan ko kasing maldita din. Di ba? Nag-aaway kami. Ado ko, mga goma yata ang pinag-awayan namin. Di ba? When you're young, stupid ka nga. Eh. Sabi nila, when you're young, you're stupid. Parang pinag-awayan namin yung goma. Parang habang nagkaklase kami, yung gumaganon-ganon. Di ba? Pagbata ka, tapos nahuli kami ng teacher namin, so pinalo kami dala sa puwet. Actually, lumabas kami, doon kami pinalo sa puwet. Huwag kayo mag-away, chuchu-chuchu. Hindi ako nagsumbong sa nanay ko. Then the next day, bati na naman kami ng pinsan ko. Pero masakit din yun, sir, yung pagpalo mo. Buti na lang, hindi ako namaril. Di ba? Anyway, mga kababayan, iba kasi ang sitwasyon ngayon eh. Yung mga bata nagpapaka-feeling western. Kaya mahirap na rin maging teacher eh. Kaya gusto nyo, teacher nyo si AI na lang. Diba? Kung ayaw nyo sa teacher, no, mag-AI na lang kayo. Kung ayaw nyo ng actual teacher, kasi sumasagot kayo, lumalaban kayo. Ako yun lang yung natatandaan ko. Hindi kami pinalo for whatever. Kasi nag-away talaga kami, ayaw namin mapigil. Naggaganunan kami ng pinsan ko. Isira ulo din yun. Brrr, gaganunan kami. Siguro, buisit na buisit yung teacher namin. Ari nyo, pinalo kami ng bamboo stick. Oo. Bamboo stick, pero hindi naman sobrang lakas siguro. Kasi kung sobrang lakas yun, baka nagsumbong ako. So, ano yung mga factors kung bakit ang mga batang itong namaril, anong nangyari? Nalaman niyo na ba? Drogista ba sila? Nag-a-addict ba sila? Kung nabully sila, kailangan ba mamaril ka? So again, magulang pa rin. I remember, mga palangga, dito sa Amerika, kaya sabi ko sa inyo, ang 18, baby pa yan eh. Pag-anak natin, baby pa yan. Kaya kung mapapansin nyo sa Amerika, ang daming mga homeless na mga bata pa. Kasi wala silang family support. Okay? Wala silang family support. Kaya napaka number 1 ng pamilya. Naalala ko yung batang to babae, ang ganda. Okay? Ganda niya. Kung bakit ko siya napansin, kasi naka-Doc Martens siya. Okay, ako nakwento ko na yun. Nakaupo siya sa Target, naka-Doc Martens sa Bruha. Sabi ko, ganda-ganda ng Doc Martens niya. Tapos parang pulubi. Nilapitan ko, sabi ko, hi, how are you? I like your shoes. Ganyan-ganyan drama. Oh, thank you. Tapos, sabi ko na ganun, are you from here? From LA? Ganyan-ganyan. Sabi niya, no, I'm from, hindi ko lang alam kung ibang state. Basta nakalimutan ko, long time ago. Sabi ko, do you have family? Sabi niya, yeah, somewhere there, sa ibang state nga, hindi ko na malala. Oh, sabi ko na ganun sa kanya. Ganun ko siya, so, are you living in an apartment? You're homeless? Sabi niya, I just kicked. Sabi niya na ganun. Sabi niya, I was kicked out sa apartment niya. Ganyan-ganyan. But sabi niya, I'm looking for my cat. Mga ganon-ganon. Tapos umiyak siya. I think nakwento ko din sa inyo. Tapos umiyak tong bata. I think, kasi actually hindi siya bata. Naalala ko, edad niya 23 years old. Hindi siya bata. Pero mukhang bata. Tapos umiyak siya. I just need my cat. Sabi niya, I love my cat. Tapos may gano'n siya, can you help me look for my cat? So akala ko may ganito. Nung unang yon, nung hindi pa ako na-attach sa mga pusa, hindi ko maintindihan. Sabi ko, taga itong mga Amerikanong ito para may mga saltik. Diyos ko, pusa lang yung nawala. Ganyan, ganon. Ganon yung initial reaction ko during that time. So sabi ko, ako lang naman siya binati kasi yung shoes niya, nagandahan ako at gusto ko siya bigyan ng something. Sabi ko, do you want something like coffee, cupcakes or what? Sabi niya, I just like Coke. So, binili ko siya ng Coke sa Target. Tapos, binigyan ko siya ng Coke. Tapos, yun nga, sabi ko, just wait for me. So, kami, nagchika-chika. So, sabi ko sa kanya, yun nga, nasa yung family mo. Wala na, kinick out nga na daw siya, ganyan-ganyan. Tapos, kumbaga, kailangan niyang mabuhay on her own.
Kung bakit ko 'to kinukuwento sa inyo, bakit? Kasi iba tayong mga Pilipino. Dito kasi sa Amerika 'pag nag-18 ka, boom! Sisipain ka na ng nanay mong puti. Totoo yun. Sisipain ka na, punyeta ka, maghanap ka ng trabaho, buhayin mo yung sarili mo. Sa atin hindi gano'n, eh. 'Di ba? Oh, ako nga maaga ako naging lola, kinik out ko ba yung anak ko? Hindi, bibi-bibi, bibi-bibi. Solve natin 'tong problema, bibi-bibi, mga ganyan, 'di ba? Kasi iba tayong mga Pilipino when it comes to family. Nauunawaan natin kaya tayo may mga extended families, tumira si kapatid, si kuya, si uncle, si lolo, si lola, lahat punyeta, sama-sama tayo. So kaya ako nakuwento sa inyo na if you compare, magpaka-Americanize kayo, lalo na yung mga bata kung may nakakarinig sa akin, pwede kayo magpaka-Americanize as long as kaya nyo sa sarili ninyo. Okay? Then, ang lesson na gusto ko bilang mga magulang, huwag yung bibitawan yung anak ninyo. Kahit ngayon sumagot-sagot yung mga yan, gamitan nyo ng lambing. Although may mga barumbado talaga na mga anak, lalo na kung nagdodroga, no? Iba ang, I'm glad, hindi naman nagdodroga yung Junakis ko. So, I'm lucky. Di ba? Talagang dapat family ang nangunguna sa lahat ng ito. Kaya may batas na juvenile chuchu na yan. Okay? Kung ikaw ay magulang na matino at binabantayan mo ang anak mo at hindi mo iniiwanan sa gabay, you know, hindi mapapariwa yung anak mo. Filipino family is always, you know, talagang mapagmahal talaga tayo. Yes, hi Rose, ayan, si Palangga, solid maharlikan ako. I'm so lucky talaga sa mga anak ko. May nabasa ako sa comment section kanina na sinasabi niya parang, oh, yan yung effect ng parang yung mga batang, you know, ay, parang sinasabi yun ng batang 90s. 90s daw, yung iba parang ginagawa nilang, nagagawa yung mga ganong klaseng mga krimen minsan na in-influensyahan ng mga movies or songs. So, sabi ng isang commenter doon, sabi parang effect daw yun ng, ano yung kanta? Ito sinulat natin. Anong kanta yon? Pump Up Kicks. Okay, sinulat niya. So, narinig ko yan. Sabi ko, alam ko yung kantang yan, ah. Okay, mga 2000 yan. Kasi kinakanta ng anak ko. So, yung kanta, ninamnam natin. Alam niyo ba yun, yung kanta? Sabi ng isang commenter, parang yung iba kasi fan ng mga songs na ganito o mga grupo na ganito. May mga nabasa ako. Tapos meron pa nga yung bata, yung suot niyang damit. May nag-comment, teka lang bago natin kantahin yon. Meron doon na nag-comment na ang suot ng batang na 14 years old, what is that damit? Parang German something na band. Okay, ito. Na mga ano yun? NMFDM. Okay? NMFDM, KMFDM, whatever. Okay? 2010. Okay? 2010 yung pop-up kicks. Ngayon, para sinasabi nila, influence daw ng mga pinapanood ng mga bata. Alam mo, number 1 talaga yan, ano? Pero gusto kong balikan yung kantang yon kasi binasa ko yung kanta. Which is, where is that? Okay. Dan, 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 dan. Diba? Ang sabi sa kanta, Robert's got a quick hand. Doon na lang tayo sa chorus. Sabi ng chorus, basahin natin, Robert's got a quick hand. He looked around the room but won't tell you his plan. He's got a rolled cigarette hanging out his mouth. He's a cowboy kid. Yeah, he found a 6-shooter gun in his dad's closet. And with a box of fun things. I don't even know what, sabi dito, I don't even know what, but he's coming for you. He's coming for you. Sabi dito ng kanta, all the other kids with the pump-up kicks, you better run, outrun my gun. All the other kids with the pump-up kicks, you better run, faster than my bullet. Remember that song? Anyway, actually, ang ganda ng rhythm. Diba? Mapapasayaw ka, diba? Ulitin natin. Pero ang kantang ito, binasa ko, it's about awareness dito sa Amerika because of that shooting incident sa mga eskwelahan. So, ang storya dito, si Robert said that we can, hindi ko lang kayang kata, hindi ko na-practice. Si Robert, isa katang isip na siya ay lonely kid.
lonely kid. Based dito sa kanta, walang nanay. So, nakaano lang siya, kasama niya lang yung tatay niya. 'Di ba? So, ang sinasabi dito, sa kantang ito, na si Robert ay lonely boy. Okay, inaantay niya, asa ba yung tungkol sa tatay niya? Ito, hanapin natin. Ito yung tungkol sa tatay niya. Alright, sabi niya dito, alam mo may lesson talaga yung mga kanta, it's up to you. Okay, ito All the other kids with the pump up kicks, you better run, faster than my bullet. Daddy works, yun na, hindi na tatin. Daddy works a long day. Okay, tandaan nyo Kasi nabasa ko sa comment, kaya sabi ko, research ko nga to. Daddy works a long day, he'd be coming home late. So si tatay ay nagtatrabaho buong araw, mag-isa lang naiwan si Robert. Okay, yung anak. Yeah, he's coming home late and he's bringing me a surprise. Okay? Because dinner's in the kitchen and it's packed in ice. I've waited for a long time. Sabi niya, yeah, the sleight of my hand is now a quick pull trigger. I reasoned with my cigarette. Anyway, basahin niyo lang. So, what is all about the story na nakaka-relate tayo ngayon sa pangyayari? So, kaya yung pinapanood ng anak mo, yung kinakanta ng anak mo, okay, kailangan mo ding bantayan. Alam mo kung bakit? Kasi itong kantang to, it's supposedly awareness. Pero pwedeng ang mga bata, pag tinignan to, parang cool, di ba? Parang ganda. Parang ang ganda ng lyrics. All the other kids with the pump up kicks. Babangbangin niya yung mga cool kids, okay? Yung mga bata na merong pump up kicks. Ano yung kicks? Sapatos yun. Nung unang panahon, nung kahit ako, nung high school ako, hindi naman ako nainggit. Oo, nainggit na rin. Yung mga, mga classmate ko, mga punyeta, ang mga sapatos na Tretorn, ano ba yung mga brand nun? Tretorn, Adidas, Nike, what else? Yung mga brand, nung panahon tayo. The band who sang that tune is Foster the People, sabi ni Benito. Yes, tama. Ano yung mga sapatos natin noong unang panahon? Yung mga pang-social lang, pang mayayaman lang. Yeah, like Return. Whatever, kung anong brand. So parang, parang ang ibig sabihin ng song na ito, it's like, humanda na kayo pabida-bida kayo mga anak ng mga mayayaman, ponyeta kayo, tingin nyo sa akin, squatteric ako, or mahirap ako, ganyan. Eto na, bang, 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 bang. Di ba? Yes, kicks ay terms as shoes. Skechers, Reebok, and Vans. Reebok yung Reebok ba? 'Di ba? Reebok ang ating naabutan ko pero hindi ako nagkaroon ng ganun. Meron ba ako? Wala talaga akong sapatos na masasabi ko Adidas parang hindi rin ako kasi ang sapatos ko lang 'di ba kinuwento ko sa inyo 40 pesos lang yung sa palengke tinatahi ko pa. Nakaagawa K-Swiss. Yan yung mga you know what, Romantic Moon? May nakita ko sa ukay-ukay dito, sa thrift store ng K-Swiss. Actually, nandiyan pa ngayon Binili ko ng $10. Ito, real story to ng buhay ko. Nung bago pala ako sa Amerika, syempre, bago ka pa lang, di ba? So, napunta ako sa ukay-ukay, nakakita ko ng K-Swiss. Second hand. Binili ko. Alam niyo kung bakit? Sabi ko nung college ako, nung high school ako, kawawa ako, yung mga classmate kong iba naka-K-Swiss, tapos wala man lang ako, binili ko. Pinaktoy ako ng luha, parang, may ako naiyak, pero ayoko umiyak. Hi, Jake out. Naalala ko yun. Binili ko yung K-Swiss, hindi dahil sa gustong-gusto ko siya. Pwede ako bumili ng ibang brand Di ba? Pero binili ko siya kasi naalala ko nung high school ako, ito yung punyetang sapatos na to. Hindi ko to kayang bilhin. Eto, $10 lang, bibilhin kita. Totoo yun. Okay? Wala kasi ako naging sapatos na gano'n. So, parang mabalik tayo sa kanta, kasi para matuto din tayo, yung mga anak natin, huwag nating turuang mambuli. Okay? Kasi ngayon, may bag ako na ganito, may ganyan ako, may ganon, ganyan. Okay? Rose, ito, college tayo. Nung college ako, ang uso naman ng mga payabangan. Let's talk about life. Nakakapagod din minsan yung mga putang anang maletagang na yan. Kasi ito real deal, real story. Nung college ako, yung mga classmate ko, shout out dan sa mga hindi naman sila mayayabang, konti lang. Yung mga bag nila, Esprit. Rose, ano may mga brand? Esprit, Lacoste. Yung mga bag, Ralph Lauren, yung mga ganyan-ganyan. Yung mga
you know, yung mga nakaka-afford lang nun, yung talagang may pera eh. Yung time na yun, ako, you know, hanggang tingin na lang tayo, mga ganun. Although later, nagkaroon din naman tayo. Pero ano yung punto de vista ko? Guess, nung bata tayo, di ba? Giordano, United Colors of Benetton, correct, Bandolino High School. Okay? Ano yung lesson na makukuha natin sa mga insidenteng ito para maiwasan natin ng ating mga anak o ating mga apo ay magiging biktima later on? Yeah, Lacosan RL. Meron ka ba, Rose? Alam mo yung classmate natin? Okay, meron, ayoko nang banggitin yung pangalan, lagi siya naka-SB, lagi siya naka-Lacoste, lagi siya naka-ganyan. Ang sosyal nun, okay? Lagi siya ganun yung suot niya. Kilala mo yun pag binanggit ko, pero wag natin banggitin. Okay, ngayon, mga kapalangga, bilang parents, bilang magulang, wag natin, anuhin yung mga anak natin na gumaya sa atin na mga magyayabang. Topsider, yes, Julius Zhao. Kumbela! O, naalala ko, is that Kumbela? Is that the right pronunciation? Espadrille, mga ganyan. Yung mga anak natin, Cardams! Oh my God! Halata yung mga yung mga edad natin. Okay? Perry Ellis, yung mga ganon. Kilala mo? Okay, kilala mo. So anyway, ano yung lesson? Tuluan natin yung mga anak natin na huwag mayabang. Okay? Turuan natin yung anak natin na porket may bago akong ganito, may bago kang ganyan, magyayabang ka or what, mangbubuli ka. Turuan natin yung mga anak natin na kapay may pagkain ka, meron kang pagkain galing sa Amerika, may chocolate ka, may Hershey's ka, mamigay ka, anak. Yan ang gawin ninyo. High school, elementary, kung may balikbayan box na pinadala, anak, magbitbit ka ng isang balot na Hershey's, ilan ang classmate mo? 30, ibalot mo sa maliliit, bigyan mo para star ka, para mahalin ka ng classmate mo. But seriously speaking, nagsisimula ang lahat sa kabataan, tandaan ninyo. Lahat yan. Kasi sabi ko kung ako ay katulad na ng mga bata niyan, marami na akong ginurgur ng bata ko. Bulihin ka ba naman sa harap mo? Bisaya, Bisaya, Bisaya. Gaganon ka ng mga potang ng mga Manilenyo na yan? Totoo yun. Bisaya, Bisaya, Bisaya. Di sinapak ko. Sinuntak ko lang naman siya nung panahon na yun. Nagbatuhan kami ng bag, di ba? Sinabi ko sa inyo. Oo nga, no? Kung Fu shoes. Diyos ko, pahirapan nga Jexa, nung panahon na yun, na wala kang kung fu. Ganyan mga kids ko sa school, may for sharing palagi mga classmates. Yay! Sabi ni Jean, true yun. So kung magpapabaon ka sa anak mo, let's say kung meron naman extra, magbit-bit ka para sa mga classmate. Para, di ba, sabi nga siya nagsabi, sharing is caring. Turuan mo yung mga anak mo, kasi ako ganun eh. Yung mga anak ko, gumagawa ko ng donuts, no, di ba? Ang ginagawa ko, may mga maliliit, yung munchkins, nagtitinda ako niyan eh. Sabi ko sa anak, ilan ang classmate mo, bigyan mo. Ganyan, para mabait sila sa'yo. Di ba? So anyway, mahirap po maging magulang. Kaya wag nyo lang sisihin si Kiko Matching. Greg Shoes pa, ang daming lumabas ng panahon natin. Yes, Greg Shoes, Kung Fu, ano pa ba, Otto, Bandolino, ang dami ko nakita dyan. So, hi, Jake. Kaya na si Jake Yahut. Oh, tapos na bakasyon mo? Nakita ko yung emote-emote mo, Jake, ha? Sobra ka makipag-emote sa Pilipinas, ha? Nakabalik ka na ba? So, ang malungkot dito, kaya gusto kong pag-usapan to heart bilang nanay. Ako, wala ako naging problema sa anak ko. In fairness, kasi mga friendly sila eh. Natatandaan ko, wala akong naikwento sa inyo, di ba? High school? Wala. Yung bunso ko, wala talaga siya na kwento na inaaway siya ng classmate niya eh. Like, ano kasi siya eh, star dahil maganda ka. Siyempre, dapat itaas ang bandila. Diba? Maalindog, mana sa nanay. Then, yung panganay kong anak, super friendly. Sa art school naman siya, nag-emote-emote. May mga kaya magaling na umarte, manang-manang sa akin. Okay? Kung meron magmamana yung panganay, Rose, magaling umarte ang yawa. Anyway, wala silang naikwento sa akin eh. Kasi ginagaban ko, anak, basta wag kang magpaapi, ganyan-ganyan, wag kayo magsimula, ganyan-ganyan. Madali silang nag-blend in dito sa Amerika, sa kultura. Pero ang kinabubuisitan ko lang sa kanila, yun nga, ng mga, yung mga cool yo, what's up, homie, mga ganon-ganon. Pero mga acting lang yun. Alright? Tama ako din, di sakit ang ulo ko sa mga anak ko, di ba? Penny loafers, oo, grabe.
World balance. Yan, isulat ko yan kung ano yung mga inano natin. Kung ano yung mga pinagagawa din ng high school. Wala pong bully nung panahon ko sa teacher, may favoritism. Oo, Mia, normal lang yan sa mga teacher, wag na kayo mag-favoritism ng ganyan-ganyan. Kaya minsan, we don't know ha, kung ano talaga yung nangyari. Ayoko naman mag-focus talaga doon sa mga bata kung ano nangyari, pero napakalungkot. Sana may tumulong sa family financially, no? 'Di ba? Sana talaga may tumulong. Kawawa. Alam mo, kung gaano kasakit. Alam mo kanina naiyak ako. Sabi ko, ano yung mararamdaman ng isang ina na pumasok lang yung anak mo, nakita mo yung anak mo patay na. And even though, 'di ba? Even yung ano yung mga dalawang bata, wala naman sigurong magulang na gustong mangyari yung mambaril yung anak mo, right? Honest na lang kung notorious yung magulang, but we don't know yet kung ano talaga yung story. Masakit yun. Tapos nakita ko yung yung isa na parang 15 years old, parang medyo may pagkasanggano yung dating, yung buhok, ganun-ganon pa, di ba? Yung isa naman, Diyos ko po, patpati, napayat. Imagine mo yung batang yun, yung mga batang yun, na gumorgor sila ng mga kaklase nila. Gusto ko kasi malaman may lumabas na mga palangga sa investigation, ano yung nag-trigger sa kanila? Bakit kailangan nila gumorgor ng tao? Yun Yun yung question natin. Kaya lahat tayong magulang, andito tayo ang mga lola, huwag tayong makalimot. Kasi ako talaga hindi ako nakalimot sa mga anak ko. Anak, huwag kang mang-aaway ha. Bad yan. Pero pag inaway ka anak, huwag kang mag-atubili na bigyan mo ng isa ka kinumo. You know what I mean? Yun ang isa ka kinumo sa Ilonggo, isa ka sample na ganito. Yun ang sabi ko sa kanila. Ito pala Okay, na yung tissue. Tipon tayo. Ngayon, sabi ni Mary Jane Sir, Rusty Lopez at saka Bandolino, college na tayo niyan. May trabaho na. Yeah, may trabaho na ako niyan. Yan ang favorite brand ko. Actually, Rusty Lopez, Bayo, yan ang mga favorite brand natin. Kamiseta, nung may pera na tayo. Di ba? Pero college, hindi natin kayang bilhin yan pag wala pa tayong trabaho. Allegedly, ay bullying daw. Hindi justification yon. Pwede kayo magtanong ngayon sa akin. Kasi this vlog is about life, about being mother. Pwede kayo magtanong, maybe I can give you advice. Right? No, sabi ni Eds, mukhang may pagkasalbahe ang muka. Naniniwala ba kayo na kapag ang bata, pag ng bata pa mukhang salbahe paglaki? May mga ganon no? May mga ganon. Pero ang question natin, wala na ako. Dun sa kanta, itong kantang ito is about awareness. Awareness sa mga kabataan. Pero yun kasi ang explanation, awareness daw. Pero kung ako titingin, mas nakita ko yung concert niya, pinanood ko kanina. When you're young, pwede mo kasi isabuhay ito yung kantang ito. Kaya this is negative. Pwedeng negative, pwedeng positive. Ang ganda ng rhythm ng kanta, pero ang title, ang nilalaman ng lyrics, medyo alarming para sa akin. But I like sabi ko nga yung chorus niya. All the other kids with the pump up kicks, you better run, you better run, outrun my God. All the other kids with the pump up kicks, you better run, faster than my bullet. Ang ganda pakinggan, pero the message is so lonely, so lungkot. Okay? Sabi ni Jane, same shirt ang ginamit ng isang bata na isang shooter sa States. Yun nga. Kaya nga ang question, may sinusundan ba siya? Meron ba siyang in-idolize? Meron ba siyang motivation, inspiration kung bakit siya nag-bang-bang-bang? Si Edgar, sabi ni Edgar, collision. Meron ba bang collision ngayon? Ang mahal niyan pero malambot yan. Meron ako niyan. Meron akong damit na ganyan. Okay? For me, the excuse yung bully. Yes, hindi mo pwedeng i-excuse na binuli ka. Kundi lahat ng binuli ng mga bata, nang baril na sila, di ba? Alam mo, lahat po ito ay kaakibat ang gobyerno, ang magulang, ang eskwelahan, lahat dito may participation. Di ba? Kasama din si Kiko Matching. Okay? Pero kung ang bayan natin ay ang pondo ay nilalagay sa tama, ang mga barangay
Ang mga eskwelahan, kung mayroong, yun na nga, chine-check, sila, mayroong metal detector. Dapat kasi may mga body frisking, pero syempre sa Amerika, very malaking, ayaw nila yan, yung mga body frisking, parang invasion of privacy, or baka maabuso ang mga batas. Alam niyo naman, every batas na isusulong mo, laging mayroong mag-o-oppose sa'yo. Laging may mga kadyotahang human rights violation, chuchu. Kasi nga, okay, body frisking. Sa atin, pwede yan. Di ba? Body frisking. Pero ang iba dyan, baka mahawak ng suso bells, yung mga gwardya. So, isa yan sa mga pwedeng sinasabi ng mga human rights chuchu. Pero sa Pilipinas, I think sa nangyaring ito, dapat talagang maghigpit. Right? Dapat mahigpit. Kasi nung batang high school ako, may mga gang-gang na eh. May mga hazing-hazing na, nire-recruit nga ako eh. I remember yung classmate ko, buti na nga lang, ang classmate ko nasa Japan na siya ngayon. Maganda yung buhay niya. Ayun, hinising ko, nagkita kami nung umuwi ako ng 2014 sa Pilipinas. Buti maganda buhay niya. Shoutout sa'yo, Palangga. Naalala ko nung high school, pumapasok yun, yung legs niya. So, parang pulang-pula. Tapos, recruit pa niya ako. Ganun. Hindi ako papasok dyan sa mga ganyang mga hazing-hazing na yan. Sino nakapasok sa inyo sa ganyan? Papaluin ka? Anong klaseng organization yan? Diba, Palangga? Sorry Okay. So, anong klaseng organization na papalu-paluin ka? Sabi ko, no. No, sabi ko ganun. Uwi na ako. Kaya, school bahay lang talaga ako. Akala nyo, lokarit ako? Lokarit talaga ako paminsan-minsan. Pero, my mind, nung bata ako, gusto ko maganda buhay ko, makapangasawa ako ng pogi. Di ba? Makapangasawa ka na, makajowa ka ng pogi. Di ba? Na love ka. Yung mga ganon. Di ba? Ganon kabataan. Magsusot ako ng uniform na long skirt. Di ba? Yun yung mga, wala tayong ibang pangarap ng bata tayo kung paano maging maganda ang buhay natin. Kulong yan kahit minor sa US. Yes, sabi ni Hudi. Yeah, that's true. Dapat sinecheck ng security sa school ang mga bata. Huwag magpakampante. Lalo na ngayon sa Pilipinas. Malungkot kasi nakikita ko sa social media yung mga bata, ano-anuhin lang ni teacher, magagalit na yung teacher, i-report na yung teacher. Kaya takot na rin yung mga teacher ngayon. Yung iba ayaw na mag-teacher. Alam niyo, one day, mawawala na ng teacher, baka robot na lang. Robot na lang ang papalit or AI. Yan naman ang gusto niyo eh. Paternity and sorority ng panahon pero walang paluan. Just recruiting members, sabi ni Mia Poche. Yung sa amin, ewan ko anong priority ni classmate ko. Lagi siya may palo sa legs. Sabi ko, putang inang, katakot naman to. Sabi ko, gusto mo pa akong rekrutin. Pero loko-loko yun. Sindikato ng bata kami. Ang gagawin nun, makongolekta ng piso-piso. Ay, pengen piso-piso. Ewan ko anong dahilan niya. Hindi niya ako nahinga ng piso kasi wala akong pera. Hindi mo ako mabubudol, oy. Pero, those were the days. Nangyay siya ng piso-piso. Tapos punyeta siya, mas marami pa siyang baon na nga sa amin ngayon. Kinolekta ba naman piso-piso kami magkaklase? Medyo takot din sa kanya yung mga classmate namin. Ako lang di takot sa kanya. Excuse me. Shoutout sa'yo Palangga. See you in Japan. Mas mabuti talaga na kinakamusta at kinakausap ang mga bata. Totoo yun. Huwag yung pabayaan. Anak, ano nangyari sa school? Kumusta? Ganyan-ganyan. Alam mo yung Rose, mga anak ko, mama, napaka-chismosa mo talaga. Nung high school sila. Gusto ko lang malaman, ano sabi ni teacher, kumusta yung classmate, may crush ka na ba? Sinong katabi mo? Lahat inuurirat ko. O sinong kasama mo sa recess? Anong kinain nyo? Lahat yun, ang dami kong energy sa ganyan. Kasi kailangan mo yun as parents. Hindi ka lang trabaho ng trabaho. Katulad nung pump up, pump up kicks. Di ba? Trabaho ng trabaho yung tatay niya. Dating gabi na. Yung bata, hindi makapag-share ng nararamdaman niya. Di ba? So, kailangan mong kausapin ang anak mo. Anong problema mo, anak? Anong ganito? Anong ganyan? Lahat ng bagay, pag nagpapalaki ka ng anak mo, magulang talaga. Unless lang kung sobrang addictus yung anak mo, may saltik talaga yung anak mo, ayaw magpapigil, then kailangan ng intervention, kailangan na ng psych doon, kailangan na ng institution kung talagang sobra. Pero, kung wala namang problema yung anak mo, okay? Alalayan mo. Ano sabi sa online games din nilalaro nila? Yun, number 1 ngayon, online games. Sugal, yan ang pinapamayagpag ni Bangag. Yan ngayon ang namamayagpag sa bayan natin. Di ba? Online na sugal, even kayo, na papariwara sa ganyan, di ba?
Wala na kunyari yung Pogo, pero yung mga online gambling ay nandiyan. Kaya it's about gobyerno talaga. Right? Okay din, ask ko, may maganda ba na classmate? Ano crush mo ha? Correct. So anong katanungan niyo? Anong sa tingin niyo dito? Da 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 da. Tingnan natin, may sinulat ba tayo dito? Ooh. Shooting. Yes, chu-chu-chu-chu. Okay. Ano pa? Oh, kawawa, no? Pero sana 'to may dapat tulungan ni Bangag yung family ng mga namatay. 'Di ba? Kasi nagpalabas siya ng 3 billion para daw sa OFW, di naman nakakarating sa OFW. Kung kung may mag-raise ng funds, tulungan natin yung mga namatay. Gaano kasakit? 3 yung mga nasugatan. I hope gamutin sila ng libre ng pamahalaang Bangag. Gaano kasakit sa isang magulang na nabawian ka ng anak, ganyan. Kasing sakit katulad kay Bobet, kay Rene. Bata din yun, di ba? Sobra. That's all what? It's all about dahil sa kapabayaan ng mga magulang. O, sabi ko nga, gobyerno pa rin yan eh. Baka mamaya yung mga magulang nila, addictus. Hindi natin alam. Addictus ba? Nalulung sa madasamang droga? Kaya sa panahon ngayon, namimiss natin si PRRD. Right? Na-miss nyo ang Pangulong Duterte. Kasi ang mga bata, kulang ang access sa pulburon. Even yung mga adult, sinasabi na ko, ang hirap ng mga good items ngayon. Hindi tayo makakuha dahil ito si Duterte, nilipol niya na. Right? Ngayon, talagang broad daylight. Nakakuha ang mga bangag ng mga pulburon, kaya yung mga bata, baka nakasinghot, hindi natin alam, nakasinghot ba? Parents, environment, teachers. Yeah, that's true, Mia. Lahat yan. Or kung ano yung kinakain niya. Sabi ko nga, nakakain ng pulburon siguro, nakalunok. I don't know. Hindi enough na mabuli ka, okay? Pwede ka makipagsuntukan. Kaya nga, ano yan eh, ang magulang, walang mambubuling bata kung nagagabayan ng magulang ng tama. Lagi mong paalalahan ng mga anak mo, anak, huwag kang mambubuli. Huwag ka mag-umpisa ng away, pero pag sinimulan ka, bigyan mo ng isang uppercut. Ay saka kinu mo. And that's it. Di ba? Huwag mong gamitan ng lapis or na ganyan. I remember, oh my God, naalala ko yung kapatid ko. Yung bunso naming kapatid. Okay? Diyan nag-aral siya. Alam mo ba, sinaksak siya ng classmate niya ng lapis? Kinder to ha. Kinder to. Kaya sabi ko noon, ako yung pumunta sa school eh. Kinausap ko yung magulang, naalala ko. Sa college sa tayo nito, Rose. Yung bunso kong kapatid, nag-aaral dyan sa Arellano University, dyan sa nag-elementary. Sinaksak siya ng bata ng lapis. Dito may sugat. Lalaki yung kapatid ko, nanaksak babae. As in. Actually, pag-usapan namin last year, di ba? Sabi sa kapatid ko, nakita mo ba yung sumaksak sa'yo? Ganyan-ganyan nung bata ka? Sabi niya, oo, pero parang nahihiya na. So, pero naalala ko nung time na yun, kinausap ko yung parents, sabi ko, ito mo yung anak mo. Diba? Yung kapatid, bata pa yung anak mo, saan nakakuha yung ganyang attitude na nanaksak ng lapis? Yung kapatid ko, poging-pogi ng bata, iyak lang, kawawa, Ate Claire, sinaksak ako. Sabi ko sa kanya, pati ka lumaban, kalalaki mong tao. Dapat sinuntok mo. Hindi ko naman sinabing saksakin mo uli. Sabi ko, dapat sinuntok mo. Pero sabi ko dun sa magulang, nung time na yon, tingnan mo, what if kung gumanti yung kapatid ko? Although they're young grade 1. Ano naman expect mo doon palangga, grade 1? Sabi ko, what if kung gumanti yung bata? Yung kapatid ko, sinaksak din yung anak mo sa mata or what? So, I think it's about sa magulang. Kasi hindi naman mananaksak yung bata. I don't think na ang mga bata magiging violente kung wala silang nakikita sa kanilang mga magulang. Agree or not? I think so. Dapat ang mga magulang laging pinagsasabihan ang mga anak bago pumasok palalahan lagi na magpakabayad sa school. Sabi ni Doris, exactly. Ako lagi kong sinasabihan, anak, huwag ka mga away. Pero pag inaway ka, eto lang ang katapat anak. Lagi ko sinasabi yan. Huwag ka magpapaapi, huwag ka magpapabuli, gagamitin mo to. Hindi ko sinabi gumamit ka ng gunting, ng lapis or what. Eto lang, kasi pag na-uppercut mo yan anak, hindi ka nabubulihin.
'Di ba? Kayo, anong paalala? Mag-share naman kayo paano nyo pinapalahan yung anak nyo. Yeah, inggit na inggit ako noon, mga classmates kong mga naka-Greg kasi pang mayayaman na yun. 'Di ba, Rosemary, kaluluoy, kawawa talaga tayo. Alam mo, naiyak nga ako kanina. Tapos naiyak din ako noon na binibili ko yung K-Swiss na yon. Sana na-prepare ko yung K-Swiss, no? Nakaano ako. Kunin ko. Okay, kunin ko yung K-Swiss para patunayan ko sa inyo. Nagsasalta lang ako kasi naka-mute mic naman ako. So, I think nandoon. Sana ako nandoon pa. So, yung K-Swiss na binili kong $10. So, anyway, kunin ko yung K-Swiss na binili ko ng $10 nung ako ay kabataan pa. Just give me a second. Okay, I hope narinig niyo ko. Asan na ba yung K-Swiss na yon? Yung K-Swiss. Baka may nagbato na ng K-Swiss ko. Nandito siguro. So, nasaan na yung K-Swiss natin palangga? Diyan lang kayo, total. Usapang family naman to. So, may ikot lang ako. Kasi para mapatunayan ko sa inyo na talagang naiyak ako noon. I hope na. Hindi ko pa pinamimigay yung K-Swiss na yon. I don't think na pamimigay ko yun. Kasi may memories yun eh. Or is that K-Swiss? Okay ba? Nakita ko yung mga bongga-bonggang sapatos. Or is that K-Swiss? Gold K-Swiss. Where did you put it? Okay. Tignan natin. Ba't nawala? Pinamigay niyo na ba yun? Nandoon yun sa plastic I don't think na pamimigay niyo yun. Yung kulay gold. O pinamigay na ba? I don't think so. Yung gold na sapatos. Nakita mo ba yun? Yung K-Swiss ko? Wala. Hanapin mo nga dyan. Yung K-Swiss ko. Kasi binili ko yung $10 eh. Okay? Wala, hindi ko makita. Pero, syempre, yes, hindi natin makita palangga yung ating K-Swiss. Hindi ko makita yung K-Swiss, so, eto na lang yung binitbit ko. The reason why. Yeah, gold yun. Meron yun nakita sa, hanapin mo ang K-Swiss ko. Kaya nga ako, dahil aping-api ako nung bata ako, wala akong sapatos, lagi nakanganga. Kaya eto, hindi ko pa nasusuot. Imahin nyo na, binili ko sa Belgium. No, Luxembourg. I got this from Luxembourg. Pwede kong ibenta. Sino gusto mag-mine? Hindi ko pa ito nasusuot. Sinukat ko lang. I know, parang nasuot ko ito isang beses. Don Rolando, gusto mo mag-mine? Hanapin mo ang K-Swiss ko palangga na gold. Binili ko $10 yun eh. Okay, sino gusto mag-mine from Luxembourg? 100 euros. 100 plus euro ko to eh, pero parang ayoko nang siyang isuot. Okay, 100 euros to. Binili ko sa Luxembourg. Okay? Imahin nyo na. Mag-live selling na lang tayo. Syempre, ating Versace, my favorite shoes. Diba? 5 inches. Gusto nyo i-mine? Size 7. Nga, no? This is size 7. Okay, from Luxembourg, 100 euros. My signature. 37, ayan, Yan. I got it from Luxembourg. Hanapin mo nga palangga yung K-Swiss kasi gusto ko ipagmayabang yun. $10 yun eh. Okay, gusto nyo i-mine? Wag, sinusuot ko pa to, favorite ko to, tumatangkad ako dito. Yeah. Ayaw nga. Yeah, malapad yung sintas. This is so cute. Yeah, from Luxembourg. Social. Okay, hindi ba nakita? Doon sa kabila, in K-Swiss. Then, mga kababayan, ano ito? Is this mine? Tingnan natin kung anong laman nito. Ay, akala ko naman, Alexander Wang. Punyeta. Yung aking shoes. Pang ano ko to, pang jogging. Akala ko Alexander Wang, pagyabang ko sana. Well, it's still what? Gusto nyo i-mine? Nike Air. Ang luwag. Ay, ang luwag, ang gaan. Benta ko na yung shoes ko, yung pera eh. Benta ko na yung shoes ko, 37 lang ang pera eh. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko na ibenta. Mga bags na lang. Yeah, oo nga eh. Gusto niya bilhin? Mayroon ako mga bags. Gusto niya? Mamaya mag-live selling kami kasama yung friend ko. Hindi mo ba nakita yung K-Swiss? Okay, live selling na lang tayo after ng mga eksena. I think, where is that shoes? Gold yun
Gold. Hindi mo nakita, hindi ka naman naghahanap, lolo. Hindi ka naghahanap ng K-Swiss ni Madam. Dan, 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 dan. Ang daming shoes. Okay. What is this? Okay, so maghanap tayo ng mabibenta. Oh, wow. Is this my shoes? Grabe naman to. Ang dami nating shoes. What the fuck? Ay, sorry. Okay, so maghanap lang muna tayo ng ibibenta sa inyo. Alright, ibibenta ko ba to? Okay. Palma, ha? Okay, ang social naman ito. Hindi ko pa naka-ano dito. Sana yung $10 shoes natin. Where's the $10 shoes? Whew. Okay, walang $10 shoes. Oo, ito. Benta natin to. Benta natin to. Sabi mo nga. Okay. Benta natin. Okay, bebenta na tayo ngayon. Ito. Bebenta na si Palangganyo. Kasi masyado ng toxic yung pinag-uusapan natin sa buhay natin. Hindi magbenta na lang tayo. Kasi nga, inapi tayo ng bata. Okay, guys. Here we go, darling. Okay, mag-buy na kayo. Sabi mga sapatos ni Palangga. Ha? Sino guys? 37, size 37. Bidding 100 up. Okay, free shipping. $100. 37. Yan, pwede ko ibenta. Ito. Social, Gusto niyo ba yan? Ano na lang to? 37. Sige, pwede ko ibigay ng megit 100 din to eh. 60 na lang. Kaya niyo ba isoto? Di ba? Ang social. Yung mga shoes ko. Kasi inapi ako ng bata ko. And of course, my favorite shoes. Nabili natin ng sale. Okay, Gucci. Favorite ko, hindi ko yung bibenta. What is this? Ay! Tignan mo, ito, hindi pa nagamit. Hindi pa nagamit. BB, red. Dahil kay Bangag to. May presyo pa ba? Okay. Okay, magkano? Imagine mo, may presyo pa. Tignan natin. Kung magkano tong sapatos na to. Return policy. Okay. Walang presyo. Red items. Walang presyo. Wow, walang presyo eh. I don't know. Gusto niyo ba to? Walang price. Hanapin ko sa credit card ko kung magkano bili ko. But yeah, whatever. 37. Anyway, tapos na live selling. Walang nabenta. Hindi, tsaka na. Mamaya yung live selling namin ni Rainy. Ako napunta dito sa issue na to. Hinahanap ko lang yung K-Swiss ko eh. Kumakita, $10. Kaya, the reason why, mahilig ako sa sapatos. Kasi kaluluoy ako ng bata. Yung sapatos ko, mga tumatawa. Pag nababasa pag umuulan, basa yung medyas ko. Putik-putik yung paa ko, di ba? So, yung mga tipong gano'n ng kabataan. Okay, let's talk about what else. Ano pag-uusapan natin? Size 37 ako, if you want to own my property, mag-message lang. Dapat nagagamit ang mga shoes dahil masisira. Ay, nagagamit ko naman. Ito lang, isang beses ko nagamit. Ito. Actually, maganda to. Hindi ko naman talaga siya ibibenta, pero pag may gustong bumili, it's so cute. Ang cute nito kasi memories ko to sa Luxembourg. Diba? Yan. Size 37. Lahat naman yan magaganda. Pag ako bumili ng sapatos, lahat maganda. Right? Marami ka din small backpack at mga wedge. Oh, yeah. Oo nga, palangga. Ang dami dyan. Kaya lang yung iba hindi kayang isuot ng mga palangga ko. Ang taas ba naman? 5. Ito ang malupit. Pag sinuot mo to, pati yung isa, pag sinuot mo, talagang akala mo, from 5'3", magiging 5'8 ka. I think, ganyan yan, 5 inches pa to. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, that's like 5 inches. Anyway, mga kababayan, I'll be back. So, gusto ko lang pag-usapan yung mga nangyayari sa buhay natin. Pero kung may pakatanungan kayo, I'm here. Kung ano pa yung mga pwede nyo itanong sa akin. And also, okay, may papakita ko sa inyo.
Anong gusto niya? Okay. Okay. Gusto niyo ba papakita ko yung mga collection ko sa inyo? Hello, my love. How are you? Ito susuot natin mamaya. Nakita mo na? Face Swiss ko. Ang ganda niya, di ba? I have like 30 of this, I think. Di ba? Ang ganda ni... Para si Inday Sara. Oh. Para ito yata yung buhok ni Inday Sara, no? Hindi, ganyan, baliktad. Ganyan pala yan. Yan, buhok ni Inday Sara. Hi, girl. How are you? Anyway. Yeah. Kikay ng mga shoes, sabi ni Chloe Pearl. Ang gandang kulay ng mga sapatos. Yeah. Ibibenta ko na yan pag gusto nyo. Ipresyohan muna natin. Gusto nyo ba? Okay, kasi sasama ako sa live ni Raimi Shoes. Raimi Shop, branded shop. Okay, mamaya siguro. Sama ko sa kanya kasi kasama ko siya sa pagbenta ng mga anik-anik niya if you want. But if you want, some of my my alindogs, mga kikay, then you can join us or you can join me. Anyway, malungkot yung buhay ng mga biktima. So ako bilang magulang, hanggang ngayon nagdarasal pa rin ako kasi siya yung mga anak mo bata pa eh. Dati dasal ko sana wag ako mamatay kasi maliliit pa yung mga anak ko. Pag ano na sila, pag matanda na sila at kaya na ng buhay yung mga sarili nila, pwede na ako mamatay, ganyan. Pero ngayon, syempre, ayaw nating mamatay, wala namang may gustong mamatay, di ba? Sabi ni Feli, palagay, I need your address for the fresh roasted coffee. Hindi ko pa binigay. Okay, message mo ako palangga sa Maharlika. I think my address is open, aking business address. Sige, message mo ako sa Maharlika